Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. So it's already 8:10 on my watch. Okay, so just to check if you're already in and you are really the one who is enrolled in this subject, kindly type in your full name and your section in the chat box. I believe you are already familiar with the environment of Google Meet, and some of your teachers and your advisors as well are already using this platform. Later, before we end this session, I'll be giving a link for your exit attendance. So I can also know that you're still catching up and attentively listening to our discussion for this session. By the way, class, this session is being recorded, and I want you to remind you of the online activities protocol. I've already posted these guidelines before and during our online virtual orientation. I hope you were able to at least install Chrome extension so we can maximize the features of this Google Meet. These features are still not included in the built-in features, but you can add it as extension. But Google Meet already announced that this later of this year they will include some of the features to be included in online classroom scenario. So it's already 8:10. So can we now move to our program proper? And to start with, let me show you the program of this session. So first is during this time, you can still check in the room, but it will interfere the smoothness of our program because I've already posted the guidelines. So you have to register first using the Google form. So you will be able to join in the class without requesting to admit you. Then we will have the prayer. It's an ABP. Then checking of attendance by section. Then orientation and the open forum. So I would like to call the attention of the TLE coordinators if you have one, or your class president if already in this room. So he or she will be the one to check the attendance of his or her classmates.
Okay, so let us now move to the opening prayer. So we will start this program with enlightenment and with the grace from our Almighty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sikoy ko kami gimu tolangin. Sikoy ko kami gimu toaldoy bulan. Ikaw ang nagbuhat sa kabituunan. Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan. Manama, mabantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمم في مدينة دمام وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mabantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, we are asking for your guidance and grace so we can cope and respond in these trying times amidst COVID-19 pandemic. And we are also praying that all of us, these learners that we are handling, are in good condition, their families, and all of the people in the world may have your enlightenment and blessings all the time. Okay, that's it. So I hope you're being enlightened with the prayer. So let us now check your attendance. So can we now have the TLE coordinator or the class president by section to speak up and at least give number of attendees today from your class, please, from grade 10 integrity. Kindly unmute your microphone, Miss or Mr. TLE coordinator or president. Wala. Okay, so we will return to, we'll check the integrity attendance later. How about grade 10 humility? Is the TLE coordinator or the class president already in? 16 po lahat. Okay, and you are Miss? Samantha Jala po. Thank you, Miss Samantha. So you are 16 from grade 10 humility. Okay, thank you very much. What about from grade 10 unity? Sir, 32 po. 32. Okay. And you are? Katrina Luis po. Okay, thank you very much, Katrina. So what about from the grade 10 Gaty? Is the TLE coordinator or the class president already in? Can you speak up? Unmute your microphone. Oh. So let us now check again the attendance of integrity. Can we have now the number of attendees from grade 10 integrity? For grade 10 integrity and grade 10 gaiety and humility unity, please, coordinators or class president, kindly type in the chat box the total number of attendees from your section. Thank you. Okay, so let us now move into the next activity. So which is the orientation and subject expectations.
Um, Before that, I would like to again remind you of the protocols and also the features that we can use during this virtual orientation. So the reaction emojis, if you have one, so you can use these emojis like raising your hand, thumbs up. So let me show you first my screen so you can have the idea of what this feature is all about. Oh, I'm a little bit, a little bit, a little bit, a little bit. Switch another, switch another, switch another. It looks like that I did not on my microphone while I am talking a while ago. So I talk about the features of the extensions that I asked you to install. So one of the
highlights of these features that I asked you to install is the emojis. So you can just click these emojis and at least express your feelings or your reactions about the topic. So anyways, you can okay. So here are the subject expectations. Of course, the learning module, learning modalities, expected outcomes and output, and the grading system. First is, I know you're surprised about the subject because initially you enrolled or you are planning to take the ICT class in visual graphics, but unfortunately, it was not pushed and it was replaced by these fashion accessories. Because of this pandemic, syempre, we have limited resources, we have limited movements, so we have to adapt and maximize the available resources that we already have. So we are not ready for this situation. Wala namang may gusto nito. Walang ang nakapaghanda. Walang makakapagsabi sa atin na handa tayo lahat para dito sa ganitong sitwasyon. So anyways, nevertheless, hindi naman ito dapat maging hadlang para hindi ipagpatuloy ang ating pag-aaral. And DepEd, specifically, ang ating schools division ay nagsasagawa ng iba't ibang modalities. And basically, ang ating modality is the distance learning using the modular. But syempre, as teachers and kayo din naman, ay mahihirapan kung wala tayong ganitong scheme or mechanism to reach you out and to reach us as your teachers. So mahirap yung hindi kayo mabibigyan ng instructions na puro basa lang kayo ng basa, ano. So hindi naman natin ito gagawin regularly, pero ito ay gagawin natin at least twice a month. Ano, that's my plan, twice a month magkakaroon tayo ng synchronous meet up. So when we say synchronous, in real time, and the rest of the time or yung period natin sa TLE will be asynchronous. So when you say asynchronous, ito yung you can do the task at your own pace, pero dapat ay sinusundin nyo pa rin yung schedule. Ano, kung ang schedule natin is from 8 to 12, so 8 to 12, pwedeng synchronous or asynchronous na you are accomplishing the assigned task of the week. And yung ating, again, I am not requiring you. Baka sabihin nyo kasi ay required yung pag-online or kailangan laging may load or kailangan ng laptop, required ang cellphone or tablet, smartphones. Hindi naman natin nire-require yan, kasi nga tayo ay modular, so you will be provided printed learning modules and
you are free to use yung mga learning modules natin. Pero sana wag nating sirain, wag nating sulatan, wag nating hayaang nakakalat at madumihan. And you can use your notebook to answer these learning tasks. Pagdating sa notebook naman is, I've already told you na I am not requiring a specific color of your notebook or brand or size. Any kind of notebook na presentable naman, basta yung notebook nyo is masusulatan, and sabi ko nga, explore your creativity in designing your notebook kasi nga tayo ay nasa fashion accessories. And okay, mag-alala kasi itong ating subject ay talagang nakadesign for this pandemic na hindi natin kinakailangan ng magastos na resources, yung kailangan maraming movements na kailangan pupunta dito, pupunta doon. So hindi kailangan kasi ito ang itetest natin dito, ang matututunan nyo dito is yung madidiscover nyo at may explore nyo pa ang inyong creativity. And syempre, yung mga principles, concepts, regarding fashion styling. So hindi lang naman ito doon sa tayo ay marunong gumawa ng mga tawag dito, abubot or mga souvenir items. Of course, kailangan alam din natin yung principles or concepts behind that, so we will be guided all throughout the subject. And later, as we go along doon sa ating mga dreams or mga pangarap sa buhay, so may apply natin itong mga concepts and principles na to. So for the learning modalities, nabanggit ko na, so we have the modular using the printed learning modules, but you can also have your digital format of your modules kung available. Siguro naman may mga subject teachers sa inyo na nagbibigay ng mga digitized format na learning module, pwedeng naka-picture, naka-photo, or naka-PDF. So gagawin din naman natin yun dito, as kung papayagan tayo mag-distribute ng ating mga soft copy ng ating mga learning module. And with regards in the submission of your output, so syempre hindi pa rin naman natin naalisin yung physical na pagsasubmit with the help of your parent or guardian. So meron naman tayong schedule ng submission ng mga outputs natin. But I am suggesting na kung kayo ay capable namang mag-online para mag-submit ng inyong output, you can do naman, So we will have a Google Classroom. And itong Google Classroom na to is siguro I will just give you yung code or yung class code para doon na kayo magsasubmit ng mga output nyo. So yung output nyo naman, if you're planning to submit it online, you can take pictures from your notebook. So ang kahalagahan nito, ang advantage nito syempre, kung online kayo magsasubmit ng yung mga outputs, mas madali ko ma-checkan kasi nga ay naando na siya sa online, I can check it anytime. Unlike or compare doon sa isasubmit pa sa school physically ng inyong parent or guardian, syempre i-retrieve pa namin yun, iso-sort out. And in my case kasi, ako kasi ay residing from Candelaria pa, sa Candelaria pa ako nakatira ngayon, and I am working from home. So if you will submit your output doon sa ating school, syempre I will schedule time na lang or araw, Friday, lagi namang Friday. Pero I am not 100% sure na nakakarating ako ng every Friday to retrieve your output or to collect your output kasi nga meron tayo mga localized health protocols na sinusunod. Kagaya sa amin sa Candelaria, may curfew, then
marami pang dadaan ng mga checkpoints. Kaya medyo mahirap sa akin ang kumuha or mag-collect ng mga outputs nyo kung diyan sa school nyo yan i-submit. Pero I am not saying na hindi kayo pwedeng mag-submit or dapat online lang ha. Sinasabi ko, you have your options. If you have the capability to submit it online, please do so. If you don't have these resources, still you can submit it physically with your parents and guardians. So malinaw sana yon, ano? Kung may questions kayo, you can type in the chat box kasi na ano ko naman yan, naka-enable yan ngayon. Pero be sure na your question should be relevant to our topic or to this class, ano? So learning module. So the available of learning module is only for first quarter. And syempre, weekly yan sasagutan based on the weekly plan. And maybe quarter 2 is still on the process. At sana is mapaaga para at least ay mai-prepare namin ng mas maagap din. So actually, the learning module came only 2 weeks before the opening of classes. So kaya we have limited the time to prepare activity sheets or learning activity sheets or worksheets. Pero for the grading system kasi na gagamitin natin ngayon is wala naman tayong periodical exam. Yun yung huli kong update from DepEd. So wala tayong periodical exam. So meron lang tayong written work at saka yung performance task. And the written work has 30% and performance task has 70% of your grade. So ibig sabihin, mas madami yung magiging output natin sa performance kesa doon sa mga written. Although 30% yan, so medyo tumaas yung written. Kasi dati ano lang yan, I think mga 10% lang yung written or 20%. Pero ginawang, alam ko 10% lang yan kasi the other 20% is do sa periodical exam in last grading system. Pero this time, so we'll be using this modified grading system na meron lang siyang 30% and 70%. For the expected outcome and output, sabi ko na, nabanggit ko na is the written work and the performance task. And what are these performance tasks? Syempre, ang performance task natin is project-based and output-based. Ano? When we say project-based, you will given a specific project to come up with a product. So, for example, is a frame or a photo album or origami or paper mache. So, those are some of the expected output as your product or as project. And of course, we will also use the portfolio base. Ano yung say portfolio? Alam niyo naman yung portfolio natin is traditionally, you are preparing portfolio using the printed hard copies or the hard copies of your output like your quizzes, your written works, activity sheets, and it was these are compiled in a folder. So yun yung mga or on a photo album type or a book type na portfolio. So yun yung mga isa sa mga authentic assessment na gagawin natin kasi nga wala naman tayong periodical exam. Pero syempre hindi mawawala yung mga quizzes, yung mga self-check assessment, hindi mawawala yan as formative assessment. Pero pagdating sa summative, as authentic assessment, tayo dyan ay
project-based, output-based, and yung ating tinatawag na portfolio-based na assessment. So, kung kayo rin ay capable sa online, so you can do your electronic portfolio. So, later naman, bibigay ko sa inyo kung paano kayo makikreate ng electronic portfolio. Mag-start tayo ng basic. And so, you can design yung inyong electronic portfolio. So, para less ang mobility na bibili ng ganito or kailangan mag-prepare pa ng hard copy ng inyong portfolio. So, hindi naman kayo lahat ay doon sa isang type ng portfolio. You can have your traditional portfolio with your compilation of your outputs sa folder, or you can have your electronic portfolio. So, pwedeng offline or pwedeng online. So, pag sinabi natin offline yan, you can submit it to me na yan ay isasend nyo sa akin through the Google Classroom or through Gmail or email address, and finished product na siya. Ibig sabihin, tapos na talaga siya. And hindi nyo na siya may edit kasi yun yung offline. On the other hand, pag sinabi nating online version, ito yung like yung blog, yung website or mga weblog. So pwede yon na gumawa kayo ng electronic portfolio using a blog site. So pwedeng Sway, Wix, WordPress, Sway. Pwede rin namang PowerPoint online or Google Slide kasi mga mga online yan. So marami namang available, and I will discuss dyan yung mga electronic portfolio na pwede nyong gamitin habang tayo ay nagkaklase. So isasama natin yan sa ating synchronous learning. So ang magiging problema natin dyan is, syempre, yung mga classmates natin na medyo malayo or hindi nakaka-access sa internet, walang smartphone or walang laptop or computer na magagamit. Pero sabi ko nga, hindi naman required. Yun lang is saan kayo mas madadalian, saan ba ang less ang gastos, saan ba mas mapapabilis ang checking ng inyong mga output, makakapag-feedback agad ako kung anong score nyo, so saan kailangan mag-improve. So yun ang kagandahan ng meron tayong synchronous or meron tayong asynchronous online. Pwede ring asynchronous online kasi yan, na at your own pace, meron naman tayong Google Classroom, doon kayo nagsasubmit ng mga output before the due or before the deadline. So hindi naman natin kailangan na buong period natin from 8 to 12 ay meron tayong ganitong synchronous instruction. Hindi naman ganoon. Kaya nga yung ating orientation today is just an hour. It will last an hour para at least yung remaining time is ma-accomplish nyo yung mga learning tasks na meron doon sa learning module nyo. Pero siguro since na madami kayo nakakapag online, siguro ay bibigyan ko na rin kayo ng pahapyaw para doon sa Google Classroom. Siguro naman pamilyar na kayo sa Google Classroom o may mga teachers na gumagamit na ng Google Classroom sa inyo. Pero ako kasi talaga gumagamit ako ng mga online classroom sa klase ko. 2013 year 2013 ago pa. So doon ako nag-start talaga ng paggamit ng mga online classroom hanggang sa napalitan na ng iba't ibang online classroom kasi ang mga pinipili ko lang noon, ginagamit ko lang is mga free. Pag ni-require na akong magbayad, so medyo may kamahalan din kasi noon, So nag-shift na ako to another online classroom na free, yung free platform. Last year, ang ginamit ko kasi is yung Neo,
Neo LMS, meron ako doon talagang mga ready na mga materials para sa ICT. Kaya lang, it so happen nga na hindi na ICT yung gagamit ang TLE natin. And syempre, yung mga teachers natin ay hindi naman familiar pa sa platform na ginagamit ko kasi nga hindi naman tayo nasanay o teachers are not used to use these online platforms na tayo ay parang 10 years behind o late doon sa mga Asian countries na kasama natin like sa Japan or sa Singapore, lalo na sa mga Western countries. So 10 taon tayong late sa paggamit ng mga online platforms na to. Kaya one at a time ay mag-upgrade tayo ng mga skills natin kung paano ba natin ma-maximize these online platforms. So, kaya itong Google Classroom, dito muna tayo mag-i-start kasi para naman hindi na kayo magkaroon pa ng maraming account sa iba't ibang platforms. Kung gagamit kasi ako ng ibang platform na talagang doon yung ginagamit ko, baka yung iba yung teacher is Google Classroom or may iba pang online platform na ginagamit. Pero as ICT coordinator, I am suggesting sa ating mga subject teachers na ang gamitin na lang muna ngayon ay Google Classroom, the Google Meet, and Google Classroom para at least yung mga mag-o-online ng mga learners kagaya nyo is hindi na mahihirapang pang mag-manage ng iba't ibang mga online platforms kung saan kayo mag-meet. Hindi yung si subject ng math, iba yung platform. Si Filipino, iba yung platform, di ba? Si TL, iba. So, ang dami. Imagine kung meron kayong 8 subjects at 4 doon ay magkakaiba ang platform. So, mahirap i-manage yung mga accounts nyo. Baka mahirapan kayong magtanda ng inyong username o kaya ng password nyo sa iba't ibang platform. Unless, magiging isa lang yung mga username at saka password nyo dyan. So, ako kasi is nagsasuggest din na alam ko kayo yung iba sa inyo is nakapag-access na nung inyong G Suite account, yung merong depedlucena.ph. Basically, yung talaga ang gagamitin natin sa Google Classroom. Kaya I am requiring kung kayo ay mag-online, submission ng mga output nyo, dapat ay depedlucena.ph ang inyong gagamitin para maka-join doon sa Google Classroom. Kasi, yung mga ginagamit yung mga email addresses, yung basic na Gmail account nyo, is mahirap i-manage yan. Halimbawa naka-enroll kayo sa Google Classroom pero nawala yung inyong password. Hindi nyo na ma-retrieve yung password. So, hindi na kayo makaka-access doon sa Google Classroom. Sayang naman yung mga outputs nyo doon. So, ang gagawin nyo, mag-create na naman kayo panibagong account. Siyempre, hindi naman mag-merge automatic yung account nyo sa iisang account lang kung yung isang yung account na hindi nyo nagagamitin. Unlike sa gagamit tayo ng G Suite account natin, sa Google Suite account natin under depedlucena, so madali kong ma-reset ang password nyo. So kaya kong i-reset ang password nyo kung in case na makalimutan nyo ang password nyo. So, sa mga wala pa, ay magpo-post ako nung form para ma-monitor natin kung sino yung mga wala pa. Kagaya doon sa pinost ko na attendance, meron doon nire-require kayo na maglagay ng DepEdLucena kung na-access nyo na. So kung kayo ay nag-register doon sa form na pinost ko kahapon, so ma-identify ko kung sino yung nakakapag-access na ng DepEdLucena at yung mga walang nilagay, ibig sabihin hindi nila na-access. Pero halos lahat kasi kayo nagawan ko na lahat ng grade 10. So nagawan ko na yan 600 plus. Kayo naman ay 700 lang. Total enrollment ng grade 10. So from grade 7 to grade 10, nagawan ko na ng accounts yan lahat.
halos lahat pala, hindi lahat. So, siguro 90 to 95% is nagawan ko na ng mga accounts. Para sa inyong default password, so gamitin nyo lang yung birthday nyo na ginamit nyo doon sa pagre-register nyo sa online enrollment. So, ang default user ninyo is as is kung ano yung pangalan nyo. Halimbawa, ang pangalan ko ay Angelito, ang apelyido ko ay Villalon. So, ang aking username is angelito.villalon@depedlocena.ph. So, ang password ko, sabi ko nga, is yung birthday. And once na nakalagay na kayo doon sa inyong G Suite account, pwede nyo nang palitan yung password kasi i-require kayong mag-change ng password. Yun yung process para ma-access nyo yung G Suite account nyo. Siguro ay bigyan ko kayo ng idea. So, I'll switch muna ng screen ko. Sandali lang at mabagal mag-share ng screen. So hanggang ngayon meron pang nagpapa-admit anong oras na? 9. So okay lang naman yan, at least sumabol sila. Kasi nga muna lang doon ang pang ilan, close na ako yung sabi. Yun ang muna, may ako babayaran. Yung pambaon ni May bukas. Okay, so you're on your screen. Ito yung magiging attendance si mamaya, the exit attendance, mamayang end ng period natin. Pero bigyan ko kayo ng idea ng ating Google Classroom. Yung assessment sa Google Class sa inyong learning module, merong 1 to 15. So pwede niyo yung i-test o sagutan through Google Form do sa Google Classroom natin once na-enrolled na kayo. Or, syempre, sabi ko nga sa notebook, pwede. Pero sabi ko rin, ang advantage nung kayo ay may access sa internet tsaka sa inyong computer or laptop, so mas madali yung pag-check at saka yung pagbibigay ng feedback or ng grades o ng score.
So lahat naman ng hawak kong sections sa TLE is nagawan ko na ng Google Classroom. So ito yung meron na tayo ditong integrity, gaiety, unity, at saka yung ano pa yung isa nawawala, humility. Yun, nandito na yung humility. So syempre, may iba't ibang class code yan. Ano, kayo ibibigay ko na lang doon sa ating group FB group yung inyong class code. At sana sabi ko nga ang gamitin nyo is yung DepEd Lucena.ph na account nyo. Kasi pag yung Gmail account nyo, baka hindi yan tanggapin. Ano, hindi yan maka-join. At isa pa, ang mag-a-appear kasi mga pangalan dito sa inyong classroom, pag ang ginamit nyo yung Gmail nyo is yung mga moniker or yung mga pangalan na hindi naman talaga yung pangalan, yung real name. Ano, kasi yung Gmail nyo is ginamitan nyo ng iba't ibang pangalan unless i-rename yung account name nyo. Ano, so pwede yung mabago. Pero sabi ko nga, mas maganda na ang gamitin nyo ay yung DepEd Lucena.ph na G Suite account. Kasi bukod sa ito ay mayroong at least 50 gig na Google Drive storage o cloud storage is magkakaroon kung wala kayong Microsoft Office or mga text editor sa laptop nyo, sa cellphone nyo, pwede nyo namang i-edit yan through dun sa ating mga Google Docs or Google Slide at pwede yung gamitin offline, ano yung mga yan. Tapos, pag nagkaroon na kayo ng internet, saka na lang yan mag-update sa online nyo. Yun ang kagandahan niya na Google Suite yung ginagamit nyo. Kailangan nyo lang sigurong enable yung mga offline services like yung Google Docs, Google Slide, saka yung ano pa yung isa? Google Sheet. So yan ay pwedeng gamitin offline. Basta sa cellphone nyo, kung meron kayong app, so pwede nyo yung gamitin. Tapos pag nagkaroon na lang kayo ng internet, saka lang yung magsisync doon sa inyong online account. Siguro ay yung class code, sabi ko ipopost ko na lang, tapos magpo-post na lang din ako ng mga instructions kung paano kayo magsasubmit dito sa ating Google Classroom. Ano, mga siguro pwedeng video tutorials or mga infographics or pictures kasi kayo din naman yung inyong oras ay hindi naman na dapat na mahaba sa ang contact time nyo sa screen ng inyong laptop or ng computer or ng mga smart gadgets nyo. Ano, kasi syempre, iniingatan din natin yung health nyo. So, kaya mag-online lang kayo pag nagsasubmit lang na kayo ng inyong output. Or kung meron akong halimbawa na binigay na quiz na medyo madalang naman yun, ano, kasi nga, more on tayo, performance. More on output-based tayo. Okay, so let us now move to the open forum. Kung meron kayong question and kaya kong sagutin, so please
type in do sa chat box, or kung kayo ay gustong magsalita, you can ask permission and you can speak up kung ano yung gusto niyong tanong. So meron ba? So let me check muna yung ating chat box kung So first question from Ken. Saan po magsasagot? Copy and answer po ba? Since may learning module na kayo dyan, so ang lalagay nyo lang sa inyong notebook o dun sa answer sheet nyo, syempre, yung sagot. Pero yung instruction, isusulat nyo. So halimbawa, learning task 1, nakalagay doon. O kaya yung kung ano yung pangalan ng learning task na specific ng learning task na sasagutan nyo. Kasi mahirap naman checkan yan kung hindi naman namin alam kung ano ba yung sinagutan nyo. So basta nilagyan nyo lang ng sagot. So, dapat meron doon nakalagay, halimbawa ay doon kasi sa module natin, ang nakalagay doon ay yung una kasing binigay na module sa inyo for week 1, yan kasi ang nakalagay lang dyan ay mga what's more, what's in, what is it. So, ganun yung ilalagay nyo dun sa inyong pinakang header ng inyong task. Tapos, ano yung instructions. Pero hindi nyo na kailangan kopyahin ng buo. Kaya nga nag-provide ng learning module. So, dun nyo na lang titingnan. So, yun So, hindi nyo kailangan kopyahin lahat, pero kailangan kopyahin nyo din yung title ng learning task at saka yung instruction. So, mas maganda nga kung may page number yung learning module nyo, so lagyan nyo na rin kung saang page number nyo yan kinopya. O saan nyo, ano yung sinagutan. Okay, so worksheet po Rumis magsasagot. Doon sa worksheet, kung kayo ay binigyan ng worksheet, provide ng worksheet, ang alam ko talaga sa notebook kayo magsasagot, Pero kung may provided na worksheet, so pwede naman. Basta wag lang yung mismong learning module. Kaya lang, syempre yung iba, magpapa-photocopy pa kung walang worksheet. Pero ang alam ko ay wala. Kaya sa notebook talaga kayo magsasagot. And every answer nyo doon sa inyong notebook, kung kayo ay, kung gusto nyo talaga ma-checkan ko na yan, sabi ko, you can take pictures naman, then send doon sa Google Classroom. Tapos, yung mga pictures nyo, yun na rin yung i-compile nyo para sa inyong online portfolio. Kasi yung notebook nyo, hindi lang naman yan yung portfolio. Kasi isa lang yung notebook nyo sa MOV or means of verification ng inyong portfolio. Ano yung mga sasagutan today? So, naandyan naman yung mga, lahat ng binigay sa inyo ng week 1, kasi alam ko is week 1, yung sasagutan nyo ngayong araw na ito. Pero, since na nagkaroon tayo ng orientation ngayon, syempre, ang submission yan, alam ko is Friday, So, kung doon makakatapos ng submission ng Friday, at may sasubmit, okay lang, submit nyo. Kung hindi naman, okay lang din, kasi may next week pa naman. So, pwede naman yan. Kasi nga tayo naman ay online distance, at saka offline distance learning. So, using modular, tsaka offline. So, basta meron lang tayong deadline na susundin sa per quarter. Halimbawa, ang quarter 1 natin, kailangan tapos na kayo ng mga outputs nyo by, kasi ito ay parang, I think, mga inaabot lang ng 7 weeks or 6 weeks. Siguro yung ika-4th week or 5th week, kung hanggang 6 weeks lang ang ating quarter 1, so dapat sa 6th week, tapos na kayo ng mga output nyo. Wala na akong babalikan pang chechekan. Ibig sabihin,
Kung meron man, ito lang yung may mga, halimbawa ay nagkasakit, o yung mga nagkaroon ng, kailangan bigyan ng intervention. And doon sa mga hindi naman maka-catch up or nahihirapan magsagot, so pwede nyo naman ako i-contact sa Messenger o pwede kayong mag-post doon sa ating GC. Actually, ayoko doon sa GC, pag mga magpo-post ng mga materials kasi syempre hindi din kayo din magsasubmit sa sa FB group natin, hindi kayo magsasubmit ng mga output nyo kasi pag doon nyo yan sinubmit, syempre makikita yung mga iba yung kaklase yung sagot nyo. Kaya sa Google Classroom lang magsasagot ng mga output. Kung meron naman kayong question, pwede namang i-text nyo ako sa Messenger o doon mag-post kayo. Actually, ayoko kasing enable yung pagpo-post nyo doon sa group chat. Kasi nagkakaroon tayo, alam nyo man natin, ay napakabibilis ng kamay nyo, napakabibilis yung mag-isip. Pag mayroong doong nag-post, nagtanong, kung ano-ano yung pwede nyong isagot. So dadami ba? Hahaba yung sagot. Pero kung siguro i-enable ko kay TLE coordinator or kay class president na siya ay pwedeng mag-post ng mga instructions. Kasi syempre kailangan natin ng katuwang dyan. So, pero basically, doon sa group chat natin o sa FB group natin, ay hindi kayo magsasubmit ng output doon. Instructions lang ang ipopost doon. Maganda nga post ng mga instructions kaysa sa GC. Kasi sa GC, natatabunan. Unlike doon sa group, sa FB group, so may tab siya, madali siya, naka-organize siya. So next from, yun, sagot ko Ira ha, yung mga sasagutan nyo today is kung ano yung binigay sa inyong module, worksheet. Yun talaga yung sasagutan nyo this week. And ang submission niyan, it's either kung kaya nyo tapusin niya ng Friday at may submit, mas maganda. Pero kung hindi naman, by next week, so pwede pa naman yan. So as long as napasok tayo doon sa timeline para sa quarter 1. At saka, kung papansinin nyo naman, napakadadali kasi ng mga activities dyan. Kasi, pag mga mga pang first quarter lang, so puro lang yan, written work. Then, ang sasagutan po ba, sino po ang mag-sign in? Sir, paano mag-sign in yung DepEdLucena.ph na account namin? Sinabi ko na kanina, kung paano kayo magsa-sign in. So, pupunta lang kayo sa accounts.google.com. Saka kayo magsa-sign in sa accounts.google.com or yung usual na paggawa nyo rin o pag-sign in nyo rin ng Gmail account nyo. So, kung saan kayo nag-sign in ng Gmail account nyo, so doon din kayo magsa-sign in ng G Suite account nyo. Tapos, syempre, ang username nyo, halimbawa, ikaw, pangalan si Earl. So, ang magiging username mo, Earl, ay ganito. Earl Stevenson, walang spaces, .banagan at DepEd. So, tingnan nyo sa chat box kung ano yung pattern. At DepEdLucena.ph. So, yan, Earl Stevenson.banagan. Mali ang spelling ko. At DepEdLucena.ph. So, yun yung magiging username mo. Yung account mo na rin yan. Pero yung password niyan, syempre, is yung birthday nyo. Yung kasi yung mga una kong ginawa. Pero yung mga magpapa-reset siguro, magpapa-reset or magpapa-create ng bago, bibigyan ko na lang kayo ng default na password na para kasi yung birthday nyo, minsan nahihirapan pa kayong mag-type. Kasi yung format ng birthday dapat, halimbawa, August 8, 1990. So kung gano'n ang birthday nyo, so pag nilagay nyo password dyan, dapat yan ay 08/08/1990. Ganun dapat ang password kung yung mga nauna kong ginawa at saka yung hindi yung hindi magre-request for reset. Para dun sa reset,
So, ang gagawin lang natin sigurong password para alam nyo lahat, yung default password nyo is 301, LCNHS 301501. Tapos, once na na-login nyo na yung account nyo, doon sa magpapareset or yung magpapagawa ng account, yung account, pwede nyo nang palitan nyo ng password. So, yun yung magiging default password nyo. And, paano po yung what I have learned, yung compilation of fashion accessories articles. So anong paano? Hindi ko maintindihan kung paano. Samantha, ano ba ang gusto mo diyang pwede ka namang mag-on ng microphone mo, Samantha, ano, para mas malinaw, ano, kung para alam din lahat kasi yung iba hindi nakakapagbasa doon sa chat box. Para alam din nila kung ano yung tinatanong mo, ano, kung anong gagawin doon sa yes, Samantha. Sir, yung sa what I have learned po, nakalagay po kasi make a compilation of fashion accessories. Itatanong ko lang po kung online po ba or i-print pa po yung physical po Dalawang bagay nga yan, di ba? Halimbawa, yung inyong mga articles na yan, nag-research kayo, syempre, pwede nyo yung i-print or pwede nyo isulat kamay kung wala kayong pang print. O kaya naman, kung na-research nyo naman yan at capable naman kayo mag-submit online, pwede namang online kasi compilation of articles naman yan. Ano? Kasi mahihirapan na rin, kung meron kayo dyang mga news magazine or magazines para sa fashion accessories, pwede rin naman yon, i-clip nyo, gugupitin nyo, ididikit nyo sa bond paper or sa notebook, tapos ay pipicturean nyo para lang may MOV kayo. Ano? Kasi ang kagandahan ng pinipicturean nyo yung inyong mga outputs, in case lang hindi makarating yung inyong output sa school, may ebidensya kayo na ginawa nyo. Ano, tapos, yun, so, ma-check ko talaga na gumawa kayo. Kasi, baka nga mangyari is, hindi makarating yung inyong output sa school. O kaya naman, mapasama sa ibang section. So, may mga ganun kasing scenario na pwede nyo ma-encounter. Napasama sa ibang section, no, nawala, hindi na maibalik, hindi na ma-retrieve. So, kung may picture kayo, may MOV kayo, may ebidensya kayo, ano, na talagang ginawa nyo yun. So, questions pa? Meron pa ba? Yun, Samantha, yung sagot ko at doon sa iba, ha, doon sa mga nakakarinig, ay sa bawat learning task, mas maganda meron kayong picture. Hindi naman kailangan na pinipicturean nyo yung sarili nyo habang yung ginagawa. Yung mismong output nyo, ang picturean nyo. At syempre, pag yan ay pinicturean nyo, so dapat i-rename nyo yan. Halimbawa, nag-picture kayo ng learning task 1 o yung what I have learned na yan. So, pinicturean nyo, i-rename nyo siya ano, ng inyong pangalan at saka kung anong specific na pangalan ng activity or ng task. So, para pag isinend nyo yan sa akin, sa Google Classroom, as madali ko rin yung ma-identify. Although meron na kayong sarili-sarili dong magkakaroon kasi kayo din ng ma-organize naman yan sa Google Classroom na pag kinilik ko yung ano nyo, yung output nyo, sa inyo talaga lang yun. Ano, unless iba ang nag-submit o iba yung sinubmit mo. Pero sa Google Classroom, kung ano talaga yung sinubmit mo, yun yung makikita. Unlike sa isasubmit nyo yun sa GC, ang hirap niyan i-organize kasi isa-isa pa yung ida-download. Tapos matatabunan. Yan. Kaya sana ano is ma-activate nyo yung G Suite account para at least yung tunay nyong pangalan yung mababasa natin at magiging familiar ako sa mga pangalan nyo kasi mahirap
tandaan yung mga pangalan nyo. Kagaya niyan, meron diyang Abehu, di ba? Ang hirap kaya nun. Kung sino yan. Hindi naman tayo nagkikita-kita. So although halos lahat naman kayo is yung real name nyo ginagamit nyo, pero ang inaano natin dito is yung easy management at saka yung control ng security ng inyong account. So mas madali kung DepEd G Suite account na gagamitin natin. So siguro ano na lang 15 minutes na lang or 9:30 mag-dismiss tayo kasi medyo yung iba kasi na late na yung pagpasok. Tapos yung iba rin naman ay nai-interfere tayo. So then sir, lesson 1 lang po ba ngayong week? So kung ano talaga yung naibigay sa inyo, yun lang talaga yung sasagutan nyo. Ano, Ken? So yun lang talaga, lesson 1 lang talaga. Kasi alam ko is dapat dalawa yan pero nahuli yata yung isang lesson. Kasi for this week dapat dalawang lessons. Ano, lesson 1 at saka lesson 2. Pero since yan lang ang napabigay sa inyo, kung lesson 1 lang yan, yun lang muna ang sagutan nyo. Ano, doon naman sa may capability na mag-online, so at nakakapag-register na makapasok ka doon sa Google Classroom, pwede ko namang i-post yung soft copy ng lesson 2. Ano, para pwede nyo siyang ma-download at magamit offline. Oo, tama. Ano, Rochelle, ano, yun yung may pre-test, tapos 1 to 25, 1 to 25 ba yung 1 to 15? Alam ko 1 to 15 lang yun. Tapos then diretso to lesson 1 na. Oo, tama yan. So dire-diretso lang yan, ano. So basahin nyo naman, ano. Huwag nyo hulaan. At kung may questions nga kayo, pwede nyo naman akong i-chat. So mamaya ipopost ko kung saan nyo ako pwedeng i-chat, saan nyo ako pwedeng i-text, o pwedeng tawagan. So pwede ko rin naman kayong tawagan, kaya lang para lang sa mga Globe users. Ano, so may bibigay ako number mamaya, yung Globe ko at saka yung Smart ko. Kung mga Globe users kayo, pwede ko kayong tawagan. Ano, doon sa hindi sa mga non-Globe users, syempre medyo maglo-load tayo ng konti kung talagang napaka-importante, ano. Pero para sa non-Globe, sa mga Globe users, pwedeng ako ang tumawag sa inyo. So, meron pa ba? Questions natin. O mga expectations nyo, type nyo lang kung ano yung mga expectations nyo sa subjects. Pwede naman tayo mag-comment, ano, o mag-suggest. Doon sa mga meron ng G Suite account, ay paturo kayo, turuan nyo naman yung iba, ano, i-assist nyo kung paano. So, pwede naman yung, kung bakante kayo, ano, i-chat nyo sila, ano. Tapos yung mga TLE coordinators or president, kung wala pa, ano, na TLE coordinator, i-chat nyo ako, ano, para malaman ko na kayo yung TLE coordinator. Para ma-add ko kayo as admin dun sa ating FB group. So may questions pa ba? Okay, so
ganito ano, so yung iba sa inyo is naka-receive ng lesson 2, kagaya ni Rochelle. Yung iba wala. Ano, so hindi ko kasi alam kung lahat ba nabigyan ano ng same modules na may lesson 1 at saka lesson 2. So sabi ko nga kung ano yung meron sa inyo kasi basically talaga yung inyong week 1 is dalawang lessons yan, ano lesson 1, lesson 2. Pero sabi ko kung lesson 1 lang yung na-receive nyo, ay di yun lang pwede nyo munang sagutan. Pero kung sabi ko nga is makakapag online naman kayo, pwede nyo makuha yung learning module sa Google Classroom. O kaya naman sa FB group natin, since yan naman ay instruction lang, ano. So try ko din kasi talagang hindi kami pwede magbigay pa ng mga soft copy kasi nga lahat naman kayo ay pinrovide ng hard copy ng printed na learning materials. So doon sa mga naka-receive ng lesson 1 at lesson 2, advantage nyo na yun kasi matatapos nyo na agad yung lesson 1 and 2, di ba? At mas mahaba yung oras nyo para dun sa ibang subject na medyo mahirap. Pag halimbawa sa math, sa science, so yun, mamamaximize yung time nyo kung matatapos nyo na agad yung lesson 1 at lesson 2. Sabi ko nga, kung wala pa yung lesson 2, edi lesson 1 muna ang tapusin. Yung kanina nasagot ko na yan, ano, yung may audio ba ako? Meron naman akong audio, ano. Yung what I have learned doon sa compilation ng fashion accessories article, sabi ko kanina, pwede yan na meron kayong mga news magazines or mga newspaper na merong articles, pwede nyo yung igupitin. Tapos, idikit nyo sa notebook or ano. Pero syempre, sasabit yung output nyo, ano, physically. Doon sa mga hindi naman makakapag-online. Ano. Tapos, pwede rin naman niya, sabi ko, pwede kayong mag-research sa internet. Kung meron kayong access sa internet, marunong naman kayo mag-create ng document, pwede nyo yung i-print kung meron kayong printer. Tapos yun lang picturean nyo, yun din ang isasubmit nyo. Ano, yung inyong pinrint out, yun din ang isasubmit nyo sa school. Tapos yung picture, kung kaya nyo isubmit sa Google Classroom, so pwede nyo yung isend sa akin sa Google Classroom. Yung mismong file, o kaya yung picture, pwede naman. Ano? So basta yung inyong mga articles, lagyan niyo ng ng references, ng resources kung saan niyo kinuha. Kung yan ba ay meron kayong news magazine na ginupit, lagyan niyo naman kung saan niyo kinuha yung inyong article. Halimbawa ay ano ba yun, yung Metro Magazine. Tapos anong date issue? Anong issue date nun? Kung sa internet naman, syempre, kung ano yung URL o yung website address na pinagkuhanan yung articles, lalagyan nyo doon. So, nasagot ko ba yung tanong nyo, Angeline at saka Ninya? So, yun para doon sa compilation ng fashion accessories article. So, kanina tayo ay 100 plus, kasi yung total ng grade 10 na hawak ko is 172. So, nakakalahati naman tayo, ng nakapag-attend ng virtual orientation today. So, it's already 9:28 na, So, sige, ilang questions pa pwede nating sagutin? Kung may questions pa kayo dyan. At kung hindi nyo naman may chat ngayon, so pwede nyo itatanong nyo ngayon, so pwede nyo naman akong kontakin using my messenger, personal messenger, or
yung Gmail, yung email address ko, or yung cellphone number ko. So yan, yung sa Globe ko, sabi ko nga yung Globe ko ay pwede ko yung ipantawag, doon sa mga Globe users. Pero hindi pwedeng text kasi hindi yan nakaka-receive ng text, hindi rin yan nakakapag-text. Hindi na kayo magte-text dyan sa Globe. Sa Smart, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text. Yes, sino yun? Hindi ko nakita kung sino gusto mag-speak up. Meron ba? May chat pa ba tayo dyan? Check ko lang kung meron pa. So kung wala na kayong question, so ipopost ko na ngayon yung, ayan, meron pa. Sir, tama po ba yung password ng G Suite namin na sinend nyo? Paanong tama? Tama yun kung tama yung ilalagay nyo. Kung hindi nyo talaga siya ma-access, kung kapag try nyo na maraming beses, pinagbalik-baliktad nyo na yung, kasi sabi ko kanina, kung August 8 yan, 1990, ang magiging password niyan is pwede yung 08, 1990, o kaya naman pwede yung 88, 1990, o kaya pwedeng 088, 1990. Basta mayroong slash yun, hindi pwedeng wala yung slash. Ngayon, kung talagang after many tries, hindi nyo talaga siya ma-access, pwede nyo naman akong i-chat at magpa-reset ng inyong G Suite password. Tapos, ang magiging password niya is yung LCNHS 301501. So, yun ang magiging password niyan. Doon sa mga wala pang account, is ganun din ang magiging password nyo. So, paano nyo ba malalaman kung may account na kayo? Pag nag-try kayo na mag-login at tinanggap yung inyong username, so ibig sabihin may account na kayo. Pag hindi tinanggap yun, di wala pa kayong account. Yun yung time na kayo ay magre-request ng account creation. Ngayon, kung na-access nyo na-type in nyo naman yung inyong username, tapos yung password nyo naman ay hindi nyo maitama or talagang ayaw pumasok ng password nyo, pwede nyo naman akong i-chat para ma-reset ang password nyo. So, Earl, nasagot ko ba yung question mo? So, kung wala na, wala nang question, so I will now send you exit attendance doon sa chat box. Tapos, momentarily, pwede ba tayong mag-on ng ating video camera para at least ma-recognize ko naman yung mukha nyo, kahit medyo maliit. Kasi yung ginagamit ko ngayon is naka Google Meet Grid View ako para kita lahat. So, momentarily, kindly open your your webcam. Please, pa-open ng inyong mga webcam. Kung meron, kung capable ang inyong webcam, para magkaroon tayo ng photo op. So in siguro 10 seconds, mag-take ako ng picture. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and smile.
Smile. Sa mga 5 pictures siguro para doon sa mga hindi pa nakaka-open. 3, 4, 5, and that's it. So thank you very much for attending our virtual orientation. So kindly applause ourselves. Palakpakan naman tayo. Palakpakan natin ating mga sarili. Sana ay tayo ay lahat maka-cope up at maka-adjust dito sa ating kondisyon, sa ating sitwasyon. Ano? Again, so maraming salamat at happy learning. Good luck sa inyo. So bye-bye. Bye-bye. So bye-bye. So see you on next virtual meeting. So, yung inyong yung attendance sa chat box. So you can now fill out the exit attendance. So naandyan sa inyo sa chat box yung link. So pwede niyo yung copyin, then i-paste nyo na lang doon sa another tab ng browser nyo. Uy, sagot. Okay, so if you are done doon sa inyong, nakopy nyo na yung link para doon sa exit attendance, you can now leave the room. Yung attendance. Ramos.